Nagsimula ang pelikula sa isang meeting sa pagitan ng Torricelli Mafia family at ng black market traders. Si Massimo Torricelli ay pinagmamasdan sa malayo ang isang napakagandang babae na nagngangalang Laura, at sinabi na ito sa kanyang ama na siyang boss ng mafia. Bigla silang binaril ng dealers ng sabay, subalit sa kabutihang palad naman ay nakaligtas si Massimo habang ang kanyang ama ay namatay. Pumunta ang eksena sa 5 taong nakalipas. Si Massimo ang humalili sa kanyang ama at naging pinaka-leader ng Mafia Torricelli family. Samantala, sa lugar ng Warsaw, hindi masaya si Laura sa kanyang relasyon dahil laging busy ang boyfriend nito. Kinabukasan ay nagbakasyon si Laura at boyfriend nito sa lugar ng Sicily, Italy. Ipinagdiwang nila doon ang 29th birthday ni Laura kasama ang kanyang kaibigan na si Olga. Nang naghahanap si Laura ng restroom, bigla niyang nakasalubong si Massimo. Ay alas pagkira. Subalit hindi siya kilala ni Laura kaya hindi siya nito pinansin sabay umalis. Naglakad-lakad si Laura para i-explore ang lugar ng Sicily. Sa kasamaang palad ay naligaw siya sa lugar. Biglang may di kilalang lalaki na nakasuot ng kulay itim ang kumidnap sa kanya. Nagising na lang siya sa isang kwarto at napagtanto niyang napalitan ang kanyang kasuotan. Napansin niya rin na nakalak ang mga pinto at wala siyang pwedeng takasan. Maya-maya ay bumukas na rin ang pinto at sinimulan niyang suriin ang buong mansyon. Napunta siya sa dining room at napansin ang isang napakalaking portrait na mukha niya. Pagkatapos ay nagpakita na si Massimo sa likuran niya nang hindi niya namamalayan. Sobrang galit na galit si Laura at humingi siya ng paliwanag galing kay Massimo kung bakit siya nandito. Sinabi sa kanya ni Massimo na iniligtas ni Laura ang kanyang buhay, 5 taon na ang nakakalipas. Lumalabas na si Laura ang dahilan kung bakit nagawang mabuhay ni Massimo matapos siyang babaril. Ang mukha ni Laura ay laging nagpapakita sa kanyang pangitain at panaginip at hindi niya maintindihan kung sino ang babae na ito. Mula sa araw na iyon, palagi nang nasa isip niya si Laura at namakong hahanapin na ito kahit saan pa mang lupalat na mundo. Natulala si Massimo nang bigla na itong makita sa airport nung isang araw. At na iyon ay gusto niyang maging lover siya ni Laura. Sa kabilang banda, sinabi ni Laura sa kanya na hindi siya ang babaeng pinapantasya niya. Binigyan ni Massimo si Laura ng 365 days bago siya nito pakawalan. Ngunit isang hamon ang binigay ni Massimo kay Laura na sa loob ng 365 days ay kailangan niya mapa-inlove si Laura. Pagkatapos ay ipinakita ni Massimo ang mga larawan ng boyfriend niya na may ibang babae ito. Sinabi ni Massimo na hindi niya gagalawin ang boyfriend nito kung wala ang pahintulot ni Laura. Kinabukasan, ipinasyal ni Massimo si Laura at dinala niya ito sa boutique para bumili ng mga mamahaling damit. Nagtataka naman ang mga bodyguard ni Massimo kung bakit niya tinuturing reyna ang kanyang bihag. Biglang pumasok si Massimo habang nagsusukat ng damit si Laura. Binalaan siya ni Laura na ito na ang huling beses na makikita niya ang kanyang natatagong kayamanan. Dahil dito ay nagalit si Massimo sabay umalis. Maya-maya ay nagawang makatakas ni Laura mula kay Massimo at nasalubong niya ang 2 police patrol officer. Ipinaalam niya sa mga ito na siya ay kinidnap. Subalit nang makita ng mga pulis si Massimo ay natakot ang mga ito at umalis. Dahil sa wala na siyang choice, ginawa na lang ni Laura ang kanyang role sa kamay ni Massimo. Nagkaroon sila ng isang romantic dinner sa isang pool. Nakikipag-bonding na rin si Laura sa kanya at tinanong niya si Massimo tungkol sa personal na buhay nito tulad ng kanyang trabaho. Sinabi naman ni Massimo na isa siyang successful businessman na nagmamay-ari ng hotel, restaurant at nightclub. Sa kanilang biyahe patungong Rome gamit ang private jet ni Massimo, tinali ni Massimo si Laura at sinimulan niya itong makitin sa pamamagitan ng pag-fingerstyle ng kanyang gitara. Bilang ganti sa ginawa ni Massimo, sa isang hotel ay tumanggi si Laura na sundin ang gustong gawin ni Massimo sa kanya. Subalit si Massimo ay sobra nang nagiinit kaya itinali niya si Laura gamit ang kadena. Pagkatapos ay sinabi niya kay Laura kung ano ang kaya niyang gawin. Isang babae ang pumasok at sinimulan itong kainin ang inihandang talong ni Massimo upang inggitin si Laura. Pagkatapos, nagpunta na sila sa club. Para makaganting muli si Laura, nakipag-usap ito sa isang lalaki na leader din ng isang mafia family upang pasalusin ito si Massimo. Binastos naman ang isang lalaki si Laura na siyang ikinagalit ni Massimo kaya kinumprante niya ang mga ito. Kinabukasan, nagising si Laura sa yate ni Massimo. Narinig niyang nag-uusap si Massimo at ang kanang kamay nito na si Mario.
Sinabi ni Massimo kay Laura na binaril niyang lalaking nambastos sa kanya kagabi, at ito ay magre-resulta ng malaking gulo sa dalawang bigating pamilya. Humingi ng paumanhin si Laura ngunit pilit na dinidiin ni Massimo si Laura na kasalanan niya ito dahil sa pagiging makati niya sa ibang lalaki. Dahil dito, nag-aaway ang dalawa at aksidenteng nahulog si Laura sa dagat. Mabuti na lang ay nailigtas siya ni Massimo. Nang magkaroon na ng malay si Laura, sinabi ni Massimo na wag niya na itong uulitin dahil natatakot siyang mawala si Laura sa kanya. Unti-unti nang napagtatanto ni Laura ang kabutihang loob sa kanya ni Massimo, at sa wakas ay nahulog na rin ang damdamin niya kay Massimo. Kaya sa araw na iyon ay nagkaroon ng pagbubombahan ng dalawa sa unang pagkakataon. Kinagabihan, umattend ng masquerade event si Massimo at Laura kung saan doon ay nakilala ni Laura si Anna, na dating kasintahan ni Massimo, at pinagbantaan niya si Laura. Inamin ni Massimo na dating niya itong kasintahan subalit siya ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya kay Anna. Pagkatapos ng party, nagpa siya si Laura na umuwi muna sa Warsaw. Ipinamako naman ni Massimo na susunod siya kay Laura sa kanyang hometown sa Warsaw kapag natapos niya na ang kasalukuyang ginagawa niyang negosyo. Pagdating ni Laura sa Warsaw, halos araw-araw siyang naghihintay kay Massimo sa pagbisita nito. Kasama niya si Olga sa kanyang condo at pinag-usapan nila ang tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni Massimo. Pagkatapos ay pumunta sila ng club at doon ay nakita muli ni Laura ang kanyang ex-boyfriend at sinabing matagal na siya nitong hinahanap. Humingi ito sa kanya ng tawad at gagawin daw nito ang lahat na maayos muli ang kanilang relasyon. Sinundan niya si Laura hanggang sa kanyang condo at nagulat siya nang masalubong niya si Massimo, kaya nagdesisyon na lang itong umalis. Pagkatapos ay nagtulpakan ulit ang dalawa. Inamin ni Laura na hindi niya nakailaman pa ng 365 days dahil mahal niya na daw si Massimo. Kinaumagahan ay nag-aya na ng kasal si Massimo sa kanya, kung saan agad niya naman itong sinamayunan. Iminungkahi ni Laura kay Massimo na ipaalam muna na ito sa kanyang magulang at ipakilala na rin siya. Sa wakas ay nagkaharap naman si Massimo at mga magulang ni Laura. Nang tinanong ng kanyang ina si Massimo kung ano ang trabaho nito, sagot naman niya na isa siyang gangster. Tumawa naman ang mga magulang niya. Balik sa Sicily, hindi maganda ang pakiramdam ni Laura kaya nagpa siya itong magpatingin sa doktor. Pinag-usapan na rin nila ang kanilang magiging wedding subalit ayaw ni Laura na umattend ang kanyang mga magulang sa kadahilan ng ayaw niya matuklasan ng mga ito kung sino talaga si Massimo. Pinapunta na rin ni Massimo si Olga mula Warsaw hanggang Sicily. Tinulungan ito si Laura sa pagpili ng wedding dress. Pagkatapos ay inihayag din ni Laura kay Olga na siya ay buntis. Hinimok naman siya ni Olga na ipaalam niya ito kay Massimo ngunit tugon ni Laura ay gusto niya itong surpresahin. Pagkatapos ay tinawagan ni Laura si Massimo. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Mario mula sa isang informant na sinasabing si Laura ay nakatakdang paslamin ang kalaban nilang mafia family. Pagkatapos ay pumasok ang sasakyan nila Laura sa isang tunnel at hindi na ito lumabas sa kabila. Namanahulugan na marahil mayroong nangyaring masama kay Laura. Agad na nagtungo si Mario kay Massimo at pinaalam niya ito sa kanya. Napaluhod na lang nang lumuluha si Massimo nang marinig niya ang masamang balita na ito. At nang ibaba ni Laura ang kanyang telepono habang sila ay nag-uusap.